Nagsimula ang kwento nang biglang tumama ang isang notebook sa mukha ng pangunahing tauhan na si Hyun, na dating isang siyentipiko. Ang kanyang pagsusumikap na malaman ang kasaysayan ng ma'am ay tila walang interes para sa sinuman sa mundong ito, o yun ang inisip ng makapangyarihang tao na kanyang sinusulatan. Sinabi ng taong ito kay Hyun na wala nang may pakialam sa kanyang opinyon at ang tanging kailangan ng Crown Prince ay magagandang prediksyon tungkol sa sitwasyon sa Roma. Ang Majestic Castle, napapalibutan ng matataas na pader at malalim na moat, ay nagpoprotekta sa pangunahing palasyo, isang malaking gusali na may gininto ang bubong, ang tunay na puso ng kontinente kung saan nagtitipon ang lahat ng kayamanan ng Celestial Empire. Para makarating dito, nakapagtipon ng bida ng higit sa 430,000 karakter, nag-aral ng maraming komentaryo at kasulatan, at nakapasa sa 5 imperial na pagsusulit. Ang unang utos mula sa prinsipe ay isang simpleng investigasyon tungkol sa Merim. Sa kabila ng mga balakid, nagpatuloy siya ng may tiwala, sinusulat muli ang kanyang mga gawa at sinusubukang patunayan ang kanyang kahusayan sa lahat. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik siya na may bagong trabaho, ngunit muli itong hindi pinansin. Muling umulit ang sitwasyon pagkaraan ng 3 araw, at 3 araw pa muli, inulit na naman ito. Pagod na si Hyun sa paulit-ulit na paglalakad dito at doon. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa laban sa napakalaking hadlang. Hindi na siya maaaring umasa sa mga walang kwentang aklat mula sa silid-aklatan ng Crown Prince. Ang tanging maaasahan niya ay ang sarili niyang kaalaman. Sa harapan niya ay isang napakagandang gusali, isang treasure house ng mga aklat at kaligrapiya, ang tanging lugar na maaari niyang asahan ngayon. Isang sandali pa at siya ay nasa loob, puno ng pag-asa. Lumapit siya sa mga bookshelf, sinusubukang hanapin ang kailangan niya. Bigla siyang nakarinig ng boses sa tabi niya. Nang lumapit si Hyun, tinanong niya ang estranghero kung sino siya, at sumagot ito na sinamahan niya si Hyun sa Azure Dragon Palace noon. Ipinakilala ng estranghero ang sarili bilang Q at sinabi ang apelyido niya na Park. Naalala ni Hyun si Park at tinanong kung ano ang ginagawa nito doon. Sumagot si Park na hinahanap niya ang taong pinaglilingkuran niya. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, naghiwalay na sila at bumalik si Park sa kanyang gawain. Ngunit biglang tinawag siya ni Hyun at pinahinto. Tinanong niya si Park kung anong kwento tungkol kay ma'am ang gusto nitong marinig, at sumagot si Park na gusto niyang marinig ang tungkol sa mga labanan ng espada sa pagitan ng mga masters, dahil minsan ay hinangaan ng prinsipe ang mga kwento ng isa sa mga masters ni ma'am. Isinulat ni Hyun ang impormasyon sa kanyang notebook, nagpa siya na itala ito. Yumuko si Park bilang paggalang kay Hyun at humingi ng paumanhin bago umalis. Nang lumabas si Hyun sa gusali, gabi na sa labas. Mula sa simula pa lamang, may pakiramdam na siya na may kakaiba. Ang Azure Dragon House kung saan siya nagtatrabaho ay matatagpuan malapit sa Ministry of Internal Affairs, at 2 lamang ang siyentipikong nagtatrabaho roon, siya at si Mr. Sol. Gustong maipakita ni Hyun ang kanyang talento sa Crown Prince. Ang trabaho ng mga iskolar ay maakit ang interes ng prinsipe. Bigla siyang kumanta ng isang linya mula sa isang kanta, library, bag ng bigas, library, golden house, library, batang babae na parang jade. Naisip ni Hyun na ang library ay maaaring maging isang tahanan, ngunit hindi para sa kanya. Ginugol niya ang mga araw mula umaga hanggang gabi sa pagbabasa ng mga libro. Sobrang pagod niya na nakatulog siya mismo sa mesa. Hinawakan niya ang kanyang ulo na parang handa ng sumabog mula sa pagod. Napanaginipan ni Hyun na magiging maganda sana kung kaya niyang basahin ng 1 libro kada araw. Sa 17 libro na nahanap niya noong nakaraang buwan, 9 lamang ang kanyang nabasa, at sa bilis na iyon. Aabutin siya ng 3 taon bago niya matapos basahin ang lahat ng mga ito, ngunit ang tunay na problema ay hindi lamang ang pagbabasa, hindi niya talaga maintindihan kung tungkol saan ang mga librong ito. At habang lalo niya itong iniisip, mas lalong lumalala ang sitwasyon. Kailangan niyang muling gawin ang mga kwento upang ito'y maging kaakit-akit sa Prinsipe Corona, ngunit naisip din niya na hindi siya maaaring umupo lang at walang gawin. Ang tanging magagawa niya ngayon ay magtrabaho kaagad. Samantala, ang sigaw ng mga mandirigma na walang tigil na nagsasanay ay maririnig sa kalye. Iniutos ng kanilang guro na tumayo sila sa 5 posisyon, at masigasig nila itong sinusunod, nakikinig sa bawat utos. Pinanood ni Han mula sa sulok ang magkakasabay na galaw nila. Naisip niya kung mahirap ba para sa kanila ang magsalita habang nagsasanay at kung ang kanilang tagapagsanay ay may balbas. Bigla, isang lalaki ang lumitaw sa likuran niya at nagtanong kung maaari siyang tulungan sa anumang bagay.
Natakot si Han at agad na hinawakan ang kanyang ulo gamit ang mga kamay. Inilahad ng lalaki ang kanyang kamay at humingi ng paumanhin, sinasabing hindi niya sinadyang takutin si Han. Pagkatapos, inilagay ng lalaki ang kamay niya sa balikat ni Han at sa isang iglap, binuhat siya nito gamit ang isang kamay at itinanggal mula sa lupa. Hindi maintindihan ni Han kung ano ang nangyari dahil ang lalaking ito ay hindi naman mukhang malakas. Tinanong niya ang sarili, paano niya ako nabuhat ng ganito kadali? Ipinagpalagay ng lalaki na si Han ay mula sa departamento ng sibil at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Ipinakilala ng pangunahing tauhan ang kanyang sarili bilang isang scholar mula sa Asher Dragon House at sinabing nais niyang magtanong tungkol sa martial arts. Nagulat ang lalaki dahil hindi niya inaasahan na makarinig ng ganoong bagay mula sa isang siyentipiko. Pero habang nagsasalita si Hyen, biglang lumitaw ang mga sundalo sa likuran niya at bumati sa lalaki ng maligayang pagdating, Vice-Canciller. Iniutos ng Vice-Canciller na magpatuloy sila sa pagsasanay. Dito napagtanto ni Han na isang taong mataas ang katayuan ang nasa harapan niya. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Il Chinjen, ang provost ng Imperial Guard. Pagkatapos, inanyayahan niya si Han na lumipat sa ibang lugar para makapag-usap ng maayos. Pumunta sila sa isang summer gazebo kung saan mas maraming tao ang naroon upang pag-usapan ang bagay ng tahimik. Naunawaan ni Ching Hang ang sitwasyon ni Han at diretsahan itong sinabi sa kanya. Nagtanong si Hyen kung tama bang magtanong tungkol sa pagsasanay sa martial arts sa Vice-Canciller ng Imperial Guard. Matapos ang isang maikling pag-aalinlangan, naglakas loob si Han na tanungin kung maaari ba siyang matuto ng martial arts mula kay Il. Sumagot si Il na hindi niya matatanggihan ang ganoong kahilingan. Nang marinig ito, agad na tumayo si Hyen at nagsimulang yumuko bilang pasasalamat kay Il para sa pagkakataon. Gayunpaman, idinagdag ni Il na may isang problema. Ang problema ay bilang isang tagapag-inspeksyon ng gwardiya, iisa lamang ang alam niyang paraan ng pagsasanay sa martial arts. Kung nais ng isang siyentipiko na matuto ng martial arts, kailangan niyang magsanay ng mag-isa. Ngunit gusto lang ni Han na matuto kahit kaunti tungkol sa mga sining na ito. Hindi itinuring ni Il ang sarili bilang isang kwentista at hindi siya mahilig magbigay ng mga detalyadong paliwanag. Naging malinaw kay Yun na kung gusto niyang maintindihan ang nilalaman ng mga libro, kailangan niyang magsanay, at ang kaisipang iyon ay nagpabigat sa kanya. Tinanong ng Vice-Canciller si Han kung nahihiya siyang matuto ng martial arts, na agad namang itinanggi ni Han, sinasabing siya ay hindi naintindihan. Dahil paano nga ba magiging kaiyahiya kung ang mismong Vice-Canciller ang magtuturo sa kanya? Tumayo si Il at sinabing naroon siya kinabukasan ng umaga, at sinabihan si Han na maaari siyang dumalo kinabukasan at huwag mag-alala tungkol sa iba. Muli, yumuko si Han bilang pasasalamat at sinabing gagawin niya ang iniutos. Pagkatapos ng usapan, inisip ni Il na malamang ay mabilis na mapapagod ang iskolar na ito at susuko sa pagsasanay ng martial arts. Dahil ang pag-aaral ng walang pag-unawa sa proseso ay parang sinusubukang tumalo ng mas mataas kaysa sa iyong ulo, iniisip ni Hyun ang kanilang pag-uusap at ang katotohanang kailangan na niyang matuto ng martial arts. Naalala niya na mas mabuti pang lumubog na lang siya sa mga libro, ngunit naunawaan niyang hindi siya angkop sa papel ng isang prinsipe korona na dalubhasa. Mahigpit ang kanyang determinasyon na makuha ang pagkilala ng prinsipe at magkaroon ng ibang tungkulin, kahit na ito'y nangangahulugan ng pag-aaral ng martial arts. Muling nagbukas ang pinto ng lalim ng literatura para sa pangunahing tauhan. Muli siyang lumubog sa mga libro, naghahanap ng mga kasagutan sa kanyang mga katanungan, ngunit hindi kayang kayanin ng kanyang isipan ang kawalang hanggan ng mga librong ito. Dahil sa pagod, naramdaman niyang nawawala ang kanyang konsentrasyon. Para bang hindi sapat ang simpleng pagbaliktad ng mga pahina, ngayon, kailangan niyang lumalim pa ng mas matindi. Kinuha niya ang isang libro na may pamagat na isang salaysay ng pinagmulan ni Ma'am na ibinigay sa mga aristokrata na kaugnay kay Ma'am. Binuksan niya ito at nakita ang napakaraming bagong impormasyon para sa kanya. Mukhang bago ang libro. Ang paunang salita ay nagsasalita tungkol sa walang hanggang awa ng kanyang kamahalan, ang emperador na nakaupo sa Dragon Trono, at isang espesyal na misyon ang ipinagkatiwala sa dalubhasang bahay ng Puting Tigre. Napagtanto ni Han na ang iskolar mula sa Puting Tigre ay nabuhay maraming taon na ang nakalilipas, at ang kanyang pamana ay patuloy na naapektuhan ang mundo. Nagtaka siya kung may iba pang tao, tulad ng Prinsipe Corona, na nag-aaral ng mga paksang ito. Habang iniikot ang mga pahina, sinubukan niyang makahanap ng isang bagay na talagang mahalaga at kapaki-pakinabang para sa kanya.
Lumipas ang 1 taon, at sina Vice Canciller Il at JYN ay nagdesisyong magsimula sa unang 12 anyo ng teknik ng White Strike sa harapan nila. Ang pangunahing tauhan ay walang pagod na nagsanay, pinapatalas ang mga teknik na ito. Tinanong ni Il ang kanyang kasamahan kung paano niya pinapahalagahan ang kasanayan ng binata. Sumagot ito na ang kanyang posture at teknik ay mahusay. Ang paghinga ng bida ay matatag, at ang kanyang mga galaw ay tiyak at malinaw, na nagpapatunay sa kanyang konsentrasyon. Habang pinagmamasdan siya, buong kumpiyansa na sinabi ng mga biserektor na ang binata ay may malaking potensyal. Sa wakas, naunawaan niya ang diwa ng isang hiwalay na galaw, kaya't naging kapansin-pansin ang kanyang progreso. Hindi dapat magtaka kung gaano kagaling si Biserektor Elia. Imagine, sa loob ng 1 taon, naturuan niya ang isang ordinaryong siyentipiko na maabot ang ganitong antas. Ngunit nananatili ang tanong, bakit mabagal gumalaw ang mag-aaral? Ang sagot ay simple, hindi pa niya perpekto ang kanyang mga galaw. Napag-usapan din nila na kung ipinagpatuloy ng binata ang kanyang pisikal na pagsasanay at pinatalas ang kanyang mga kasanayan, maaari siyang naging isang opisyal, hindi isang siyentipiko. Dagdag pa ni Il, ang pinakamalakas na punto ni Han ay hindi ang kanyang perpektong posture. Nang matapos ng mag-aaral ang ehersisyo, iniutos ng guro na tapusin niya ang huling 12 anyo ng teknik ng White Kick. Pagkatapos nito ay makikipagsagupa siya kay Vice Canciller Da. Dahil bihasa si Da sa espada, makakakuha si Han ng mahalagang karanasan dito. Tinanong ng Vice Canciller ang kanyang kasamahan kung natutunan na ng binata ang kahit isang teknik ng espada, ngunit kamakailan lang ay natutunan niya kung paano kumuha ng tamang posture. Hiningi rin ni Da na masagot ang kanyang mga tanong paminsan-minsan sa panahon ng pagsasanay. Pagkatapos nito, nagpaalam si Il at sinabing iiwan si Han sa pangangalaga ni Da. Naiwan si Da na nag-iisip na kung nagawa ni Il na turuan ng isang ordinaryong iskolar ng martial arts, at kung siya'y mas mabilis gumalaw, maaari siyang maging isang mataas na opisyal. Ang mga nagawa ni Han ay talagang kahanga-hanga, ngunit gaano man kahusay ang isang siyentipiko, mananatili siyang siyentipiko, at para sa kanila, ang martial arts ay tila isang uri lamang ng gimnastika. Makalipas ang ilang sandali, nakatayo na si On sa harapan ni Do, may hawak na kwaderno at panulat, handa sa bagong kaalaman. Nagpasalamat siya kay Do sa kanyang pagsisikap, at sinagot siya ni Do na ito ay magandang trabaho. Pagkatapos noon, umikot si On, umupo sa isang bangko, at nag-isip ng malalim, nararamdaman na tila napakahirap ng pagsasanay kahit para sa kanya. Di nagtagal, lumapit si Il sa kanya at nagtanong kung kumusta ang pagsasanay. Tiyak na medyo kinakabahan si On sa mga tanong ng siyentipiko. Sagot ni Do, hindi pa siya nakatagpo ng estudyante katulad ni On, nagbigay si On ng mga hindi inaasahang tanong tulad ng, anong uri ng espada ito, at nagpakita ng interes sa bawat detalye. At kapag sinasagot ni Do, sinusulat ng siyentipiko ang lahat ng impormasyon, at ang mga puna nito ay halos umaabot sa 1,000 salita. Ipinakita ni Do ang mga pangunahing posture, ngunit nagtanong pa si On. Notang na siya mismo ay mas madalas gumamit ng espada kaysa kay On. Tanong ni Il kung masaya ito, tila nagpapahiwatig na nasiyahan sila sa proseso. Tumingin si Do sa espada na nakahiga malapit sa bangko at napagtanto niyang talagang masaya nga ito. Sa totoo lang, hindi na niya namalayan ang oras mula nang magsimula siyang magsanay gamit ang espada. Ngumiti si Il, at kahit ang malamig na Vice Canciller ay tila nagiging malumanay dahil sa siyentipiko. Lumayo ng kaunti, binuksan ni On ang kwaderno at kaagad nagsimulang magbasa ng maingat, sinusubukang unawain ang teknik ng espada na ipinakita ni Vice Canciller Do. Gayunpaman, hindi niya nahanap ang hinahanap niya. Ang teknik ng espada ay kahanga-hanga at makapangyarihan, ngunit naramdaman niyang hindi ito masyadong angkop para sa kanya. Ang teknik na ipinakita ni Il ang tila mas bagay para sa kanya. Kinuha ni On ang ulat sa kanyang mga kamay at hindi matukoy kung totoo o hindi ito. Sistematikong inilatag ang pangunahing esensya ng martial arts, ngunit iniisip niya kung paano nga ba maniniwala rito ang sinuman. Ang librong ito ay resulta ng panghabang buhay na pananaliksik. Nang isara ito, napagpasyahan ni On na wala siyang ibang magagawa kundi subukan ito sa kanyang sarili. Pumunta siya sa lugar ng pagsasanay upang muling subukan. Habang nagmamasid sa paligid, sinigurado niyang walang tao sa paligid. Nakakita siya ng isang patpat malapit sa pader at kinuha ito. Nang iwas-iwas niya ito, hindi katulad ng isang tunay na espada ang pakiramdam nito, at tila medyo clumsy ang kanyang teknik.
Kung nagamit ni On ang isang tunay na espada upang pagsanayin ng teknik, mas madali sana ito. Ngunit bilang isang siyentipiko, ang maglakad-lakad ng may espada ay maaaring pagkamalang kakaiba at magdulot ng hindi pagkakaintindihan. Kaya't sa pagkakataong ito, ang patpat ang ideal na pagpipilian dahil wala nang mas mabuting alternatibo. Sinimulan niyang gawin ang lahat ng eksaktong tulad ng nakasulat sa libro at tulad ng ipinakita ni Do sa kanya noong pagsasanay. Napakahirap nito, ngunit hindi siya tumigil. Palubog na ang araw, at napuno ng liwanag ng gabi ang kalye. Naisip niya na baka nagkakamali siya sa paggamit ng medium technique dahil hindi totoong espada ang ginagamit niya. Binuksan muli ni On ang libro at binasa na ang teknik ng espada ay dapat maging malambot at tuloy-tuloy, ngunit dapat palaging magkatugma ang simula at wakas. Ang libro ay isinulat ng may labis na pagka-obsessed at napakaraming detalye kaya't nahirapan si On na maunawaan ang nilalaman nito. Karamihan sa mga binasa niya ay tila hindi maunawaan kahit pa isa siyang siyentipiko. Ngayon, naramdaman niyang kung ipapakita niya ang librong ito kay Bisek Canciller Il at hilinging turuan siya mula rito, tiyak na madidismaya ito. Ayon sa ulat, kung makakabisado ng isang tao ang 12 anyo na tila nakakabagot, makikita niya ang isang mundo na puno ng chi energy. Para bang sinabi nga ni Bisek Canciller ito, lahat ng kasanayan ay nagsisimula sa panloob na lakas. Sa sandaling yun, naramdaman ni On ang presensya ng isang tao sa paligid niya, tila may bamalat na bagyo sa kanya. Ito ay si Bisek Canciller Il na, matapos iwas-iwas ang espada sa paligid ni On, ay nagtanong, "Kumusta ka?" Ipinaliwanag niya na kahit ang maikling sesyon ng pagsasanay ay maaaring magbigay ng pambihirang lakas sa mga binti at magpahintulot sa madaling pagtalon. Ngunit gaano man kalakas ang mga braso, walang atake ng espada sa hangin ang mag-iiwan ng marka tulad ng ginagawa ng tunay na mga master sa lupa. Sinabi niya na ito ay simula pa lamang. Nag-aalangan si On na makamit ang ganitong mga resulta sa paghinga lamang, ngunit ipinaliwanag ni Il na ang paghinga ay isa lamang sa maraming bahagi ng pagmaster ng panloob na lakas. Sinabi ni Il na ang paghinga ay maaaring ituring bilang natural na pagpapalitan ng chi sa loob ng katawan na nakikipag-ugnayan sa universo at nagiging isa sa kalikasan. Ipinagpatuloy ni Il ang paliwanag na ang chi ay isang anyo ng enerhiya na dumadaloy sa buong mundo. Ito ang simula ng universo at ang esensya ng pag-iral. Pagkatapos ay binanggit ng Bisek Canciller na magkakaroon ng posisyon na pagsasanay, at agad na inilabas ni On ang kanyang kamay at sinulat ang bawat salita sa kanyang kwaderno, masigasig na inaalala ang lahat ng narinig niya. 6 na buwan na mula nang magsimula si On na sanayin ang mga teknik mula sa mga ulat. Kahit ang isang bihasang sundalo ay kailangang ulitin ang isang posisyon ng 10,000 beses upang bahagyang makabisado ang tamang galaw, at 100,000 beses upang maunawaan ang esensya nito. Ngayon, lumitaw ang tanong, gaano katagal bago magawa ito ng isang siyentipiko? Marahil isang buong buhay. Marami pa ang kailangang mapagtagumpayan ni On. Kailangan niyang buong ibuhos ang atensyon sa pagsasanay. 4 na taon na ang lumipas, at muling pinagmamasdan ng 2 Bisek Canciller ang mga galaw ni On, na ngayon ay nagsasanay gamit ang espada. Napansin nila na nakabisado na niya ang mga pangunahing kaalaman, bagamat para pa rin siyang isang bata na natutong maglakad. Nabanggit ni Do sa kanyang kasama na magbabago ng mas mabuti ang mga tanong ni On kalaunan. Dati, tanging tungkol sa martial arts ang mga itinatanong niya, ngunit ngayon mas interesado na siya sa mga lihim na talaan.